Muling sumiglab ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at mga miyembro ng KOJC sa kanilang compound sa Davao City. Dahil sa kanilang grian, apektado na ang pamumuhay umano ng ilang residente. Si Benji Durango sa detalye live. Benji? Audrey, magdamag na naging payapa ang sitwasyon dito sa labas ng KOJC compound. Pero kung ngayong araw ay wala pa tayo na monitor na panibagong girian ng mga pulis at ng mga supporters ni Kibuloy, kahapon nabalot ito ng tensyon. Kaya po ng Kibuloy, ang mga bagay na yan, at yan ay ginagamit niya para magtago. Tawanan niya, human trafficking at child abuse. Binalot ng tensyon ang harap na ito ng Emerald Gate ng KOJC kahapon. Napuno ng anti-riot police ang harap ng compound. Boses si Brigadier General Eliseo Torres ang maririnig sa megaphone. Ang mga ganitong girian sa pagitan ng pulis at KOJC naging pangkaraniwang eksena na sa bahaging ito ng CP Garcia Highway sa Davao City. Nagkalat ang mga pulis at traffic ang daan. Dahil dito, apektado ang araw-araw na kabuhayan ng lungsod. Si Mang Milky Jan may maliit na kainan di kalayuan sa KOJC compound. Mga estudyante ang inaasahan niya sanang araw-araw niyang customer. Pero dahil sa problema, bawas ang kanyang customer. Pero medyo man din kasi yung mga pulis dito din kumakain. Pareho sila ng problema ng pares vendor na si Tata. Wala pong klase. Masyado pong complicated yan sitwasyon sa eskwelahan sa paaralan ngayon. Ang kanilang tinutukoy ang Jose Maria College Foundations. Dahil nasa loob ng KOJC compound, walang pasok ang eskwela. Ang convenience store na ito, mas marami pang nakatambay na pulis kesa sa mga customer. Ilan din sa mga negosyo sa labas ng KOJC, mapapansing hindi na nagbubukas. Umaangal na ang mga negosyante dahil sa problema. Hindi ko rin alam ba't nagkagulong mundo ngayon, sir. Ang bahay ampunan na ito sa Buhangin District na may koneksyon sa KOJC, natigil din ang operasyon. 23 bank accounts nito ang naka-freeze base sa utos ng Court of Appeals. Kabilang ito sa kabuuang 176 bank accounts na naka-freeze ngayon. Sinubukan kong kumuha ng pahayag mula sa bahay ampunan pero walang gustong humarap sa kamera. Pero ayon sa bantay, kinuha na ng DSWD ang mga batang nasa kanilang pangangalaga. Nitong linggo, ginunita ng Davao City ang Rojas Night Market bombing na nangyari noong September 2, 2016. Nag-alay ng bulaklak, kandila at dasal sa 15 nasawi at 70 nasaktan sa insidente. Malawak itong Rojas Night Market dito sa Davao City. Actually, mga nasa 300 to 400 meters ang haba nito. Mula dito hanggang makarating ka doon sa bandang dulo pa. Iba't ibang mga panindang inaalok dito mula pagkain, RTWs at napakarami pang iba't ibang mga produkto. Kaya lang dahil hindi pa rin sumusuko sa otoridad si Pastor Apollo Kibuloy, unti-unti na namang umaaray ang merkado. Ito rin ang sentimento ng Davao City Chamber of Commerce and Industry. Sa kanilang inilabas sa pahayag, nangangamba silang tuluyang maapektuhan ang negosyo ng Davao City kung hindi agad matutuldukan ang problema. Nasa 50% pa lang ang search operation ng mga pulis sa compound. Pero base sa kaliwat ka ng indicators, nasa loob pa ng KOJC si Kibuloy at iba pang pinaghahanap ng batas. At kung meron man daw dapat sisihin sa paghihirap ngayon ng lungsod, yan ang hindi pagsuko ni Kibuloy. Ang pinakamabilis na solusyon ay pag mag-surrender si Kibuloy. Mapakita din niya yung bayag niya as leader of KOJC na hindi siya nagtatago sa likod ng kanyang mga miyembro at followers. Kunyari si Apollo Kibuloy, anong sasabihin mo sa akin? Sabihin ko talaga siya sa kanya na dapat pag-isipan niya ng maayos para lalabas na lang siya para hindi masyadong maapektuhan yung iba. Audrey, itong makikita mo sa aking likuran ngayon, yan yung tinatawag na Jose Maria College Foundation. At sarado ngayon yan, walang pasok mga estudyante. At yung sa may bandang harapan, kung mapapansin niyo, merong watchtower dyan. Diyan naman nakabantay ang mga miyembro ni Kibuloy na nagmamanman sa paligid ng kanilang vicinity at tinitignan ang mga movement ng pulis dito sa lugar na ito. At sa loob at labas ng eskwelahan na yan ay nagpapatuloy ang paghahanap ng mga pulis kay Kibuloy at iba pang sangkot sa kaso. Audrey. Maraming salamat, Benji Durango.